Yo, what up, Fendi? Si Boy Butch here ng San Juan City Lopes. If ever na magkaroon ng zombie apocalypse dito sa Pilipinas, ano nga ba ang pwede nating mga dalhin? Alright? Sana. Umpisahan natin dito mga chong. Siyempre, hindi mawawala flashlight. Kailangan natin yan, tol. Kasi pag dumating yung zombie apocalypse, wala magpapatakbo na Meralco. So walang kuryente talaga. So ito, flashlights. Then, sumunod, pocket knife. Ayan. Knife natin. Napaka-importante na ito, tol. So next, itong tools, yan. So, meron siyang parang plies, screwdriver, meron din dito, hammer, then pambukas ng soft drinks, to. I think mga dilata, pwede rin yan. So, ito. Next natin, tourniquet. Yan. So, if ever na mabaril tayo, masugatan man tayo, so, lalagay mo lang to, tol. Kaya siguro meron ka pang mga 30 minutes bago ayusin o gamutin yung sugat mo. So, yan, tourniquet, napaka-importante na ito. And, radyo, syempre. Diba? Alright, so, communication, ito, number 1. Belt, tactical belt. So, hindi pa natin nalalagyan ng ng mga mag pouch. So, ito muna. Kung ano lang ang meron tayo, para yun lang ipapakita natin. Diba? At syempre, osas. Diba? Kasi pagdating ng zombie apocalypse, tol, hindi lang naman zombie yung mga kasalamuhan natin, tol. Nandiyan yung mga tao, yung mga masasamang tao, tol. So, if ever, hindi naman pwedeng pag nakita, papatayin agad, hindi. So, ito. Kung makulit, osas natin, tol. Alright? So, punta naman tayo sa mga natin, sa mga knife natin. Kanina nagpakita na pala ako ng knife. So, ito mas malalaki. So, ito. Yan. Alright. So, yan. Yung natin. Bolo ba? Or kung ano man ang tawag dito. Basta yan. So, pakalagari siya dito sa taas. Laking tulong yan kung may puputulin, nakahoy, so pwede rin ito. Ay, tsaka gandahan dito, may casing, at pwede mo isabit. Pwede mo na siya isabit. Ganyan. Diba? Or sa belt. Pwede rin ito sa belt. Lagay sa belt mo na ganito. Next, ito. Yung axe natin. Or hatchet, or tomahawk, kung ano man. Ayan. Pag talagang, inabot ka ba? Para kang, na ito, hinati-hati na mas pipatan dati. Ito. Ayan. So, meron pa dito siyang pamukpok. If ever, di ba? Na magbibuild ka ng kung ano man, trap, or kung ano man, ang patibay ng pintuan, di ba? Ito. So, ganun din to. Pwede isabit. Ayan, meron siyang lagayan ng belt dito. Papasok mo yung belt mo dito. Then, pwede mo siya sa gilid. So, yan. Dahan-dahan mga kapatid. And, syempre, dito na tayo sa natin. Sa handgun. Handgun pa lang tayo. So, malamang yung iba iisipin, Kuya, Glock. Glock ang dalhin mo kasi yun yung pinaka-common. Ang problema, tol, meron akong Glock. Ang problema, yung Glock ko, naka-red dot, meron siyang optic. So, yung sight niya, yung iron sight niya, is hindi pa naka-co-witness. So, kapag nalobat, yung iron sight natin, o yung red dot natin, kapag nalobat, hindi ko na siya masasight na maayos. Diba? So, sunod. Kaya hindi pa pwede yung block. Diba? So, tabi na muna natin yung block. O, dito na lang muna. Tabi natin.
Nga pala mga kapatid lahat ng weapons natin dito, lahat ng firearms natin, safety na po, prior to filming, lahat yan, safe na po. Alright? So negative yung lock. O sa mga nanonood ng mga zombie movies sa Netflix, Walking Dead or Resident Evil, so, lalo na sa Walking Dead, kung kilala niyo si Rick, so eto, alright? It's a 357 Taurus na 6.5 or 6 inch. Pero hindi ko rin dadalhin. Bakit kamo? Unang-una mahirap yung bala na ito. Diba? Hindi siya common dito sa Pilipinas. Tsaka sobrang lakas niya at sobrang bigat. So, para sa akin, kapag nag-zombie apocalypse, kailangan hindi ganun kabigat yung mga dala-dala mo. Diba? So, ito, negative din mga kapatid. Ang dadaling kong handgun is ito. Oh, safety check. Alright. Ayan. This is my G3 Coyote. Ayan. Caliber 9mm. Bakit ito ang dadaling ko mga kapatid? Unang-una, iron sight. 9mm, which is common dito sa Pilipinas. So, if ever na mag-ikot-ikot ka, ang pinaka pwede mong makita o mahanap na bala is 9mm. Dito sa Pilipinas, yun ang pinaka-common na caliber. So, ito ang dadaling ko. At meron pang flashlight. Alright? So, yun. Finger out, pare safety palagi ito. And again, lahat ng baril dito is walang bala. Alright? So, ito, sidearm natin. G3 9mm. O, dito naman tayo sa primary weapon natin to. Kuya, kuya, shotgun ang dali mo. Kuya, PCC ang dali mo. Kuya, 5.56 ang dali mo. Pero ako kapatid, ito ang aking napili. Yan. This is my T4 5.56. Yan. And, ang problema lang, dito sa Pilipinas, hindi naman ganun kadami ang may 5.56, so pwedeng mahirapan tayo sa bala. Pero syempre, dahil meron ka nito, meron ka din namang bala, kagandahan dito, pwedeng pang long range kahit pa paano. Siguro mga 300 to 400, kayang-kaya nito. Basta meron ka lang proper training. Right? Tsaka ito pa pala, naka-red dot siya at meron tayong flip-up sight. Meron tayong flip-up sight dyan mga kapatid. If ever naman low ba to, magagamit pa din natin. Alright? So, ito 5.56. And siguro, kung kaya natin dalhin, kung kaya pa ng katawan natin dalhin, ito, shotgun. Kagandaan sa shotgun na to, tol, na di bali siya. Ito. Napo-fold yung buttstock niya. Diba? So, pwede mo ilagay sa bag, fold mo lang sa likod. Hindi lang buong to, pero may nakalitaw pa rin. Pero kagandahan, may papasok mo pa rin. Diba, matitira siguro mga 1/4, mga ganun. Yan. Ang bukas ng pinto. At ito. Yan. Yung preacher ba ang tawag dito? Yan. Pwede mo itong, pwedeng gawing weapon din. If ever na magkakaroon ka ng, mabusa ka na bala. Alright? Pambukas, pambasag ng bintana, pambukas ng pinto, yan, pwede to. And meron din tong flashlight battery. Alright? Yan. So yun mga kapatid, syempre, ano ba ang nandito sa best natin? Syempre meron tayong glow stick. Ayan, if ever na kunyari, papasok tayo sa building, sa bahay, syempre brand out, di ba? So, babaliin mo lang to, then, tatapon mo sa loob para medyo lumiwanag. Ang tinatagal nito, ito tinesting na namin to, ang tinatagal nito almost 30 minutes na maliwanag. Pero pag tapos ng 30 minutes, ay na medyo dumidilim na siya. So, glow stick, yan, importante yan. Magazine, syempre. Yan, magazine ng 5.56. Sa harap, meron din magazine ng pistol. So, pwede yan dito. Dalawang magazine pa ng
G3 talaga nakalagay dito, magazine ng G3 natin. So ito, pwede lagyan ng mga kung ano man yung mga nakukuha natin or gusto natin dalhin. Yan, sa likod, ang first aid natin, mga med kit natin, yung ko ilalagay. Then meron pang isang bag to dito na kinabit ko, pero tinanggal ko din. Kasi parang ano niya, ang dami nang nakalagay ba. Gusto ko yung medyo magaan ng onte. Ano pa? So ito yung mga gamit na pwede natin dalhin o gamitin if ever na magkaroon man ng zombie apocalypse dito sa Pilipinas, diba? Hindi totoo yan. Kung iba, iisipin, imposible yan, malabo yan. Pero tol, mas maganda ng handa ka. Ay, so again mga tol, remind ko lang na if ever na dumating man yung ganong scenario dito sa Pilipinas, hindi lang zombie ang kalaban natin tol. Tutusin ako, mas pinaghahandaan ko yung mga tao na mga masasamang loob. Tandaan niyo tol, kapag survival na, iba na ang takbo ng utak ng tao. Diba? Kasi kunyari meron silang anak o asawa na nagugutom, o kahit sila mismo nagugutom, iba na ang tumatakbo sa utak nila. So lahat gagawin na nila. So be ready, siguraduhin mo kaya mong depensahan ng sarili mo, ang pamilya mo, at yung mga bagay na prepare mo para sa ganong sitwasyon. Alright? So kung ano man na meron ka, patingin naman ako tol, comment below. Yeah! Hindi lang naman zombie apocalypse ang pwede natin paghandaan mga chong. Itong mga bagay na to, o yung mga bagay na prepare natin, magagamit natin sa maraming sitwasyon. Halimbawa, dumating sa punto na bumagsak yung government natin, SHTF, or dumating na without rule of law, di ba? So ito, magagamit natin to. Again, mga kapatid, katulad yan, meron tayong threat sa ibang bansa. Hindi ko na po sasabihin kung anong bansa. Mas maganda ng handa tayo. Again, mga tol, hindi naman agad-agad foreign yung makakalaban natin. Kung tutusin, kapwa Pilipino natin ang makakalaban natin. Dahil, syempre, pag pumutok yung gera, mauubusan ng supply, so magkakanakawan, magkakakuhaan kung saan-saan sa mga department store, kung ano pa man, maganda ng kaya mong depensahan ng sarili mo, ang pamilya mo, at yung mga bagay na prepare mo sa ganung sitwasyon. And again mga tol, gusto ko lang magpasalamat kay Kuya Freeze ng 1017 Hoodlums sa pag-invite sa akin para gumawa ng Zombie Apocalypse Loadout for 2026. And kila Kuya Paul, Pistolerong Pinoy, shoutout po sa inyo. And kay Kuya Jason, yan, isa sa mga idol natin yan na naka-base sa Texas. Maraming salamat at lagi po ako nanonood ng video nyo. And Kuya Bricks, yan, thank you very much po. Peace. Be responsible gun owner and happy prepping.